guys, for today's video ay gagawa tayo ng tinapay na bagong recipe ni Amo guys. Hindi siya sa oven ha. Ano siya, parang ano siya sa ano lang siya, sa kawali lang siya guys. So ito ngayon ay binigyan niya yung link. So yung ginagawa ko sa link guys ay sinusulat ko muna dito sa notebook yung ingredients lang, pero yung procedure hindi ko na sinusulat guys. Tapos ayan nakasulat diyan na 15 minutes preparation, cook time 25 minutes, rising time is 4 hours, then total 4 hours and 40 minutes. Then ito yung mga ingredients guys, 5 ingredients lang yan. Easy siya guys. Kung meron kayong ganito na ingredients, madali lang siguro yan sa inyo guys. So ngayon papakita ko sa inyo kung anong mga ingredients na to, kung ano yung na-prepare ko na. So ito ay ang flour. Ito yung flour natin guys. Then warm water. May warm water ako dito. Tapos meron tayong olive oil. Then salt. And of course meron tayo dito, uy, ang ganda ng ating guys, sourdough starter. Sourdough starter, ito siya yung tinatawag na sourdough starter guys. Kasi yung recipe natin ngayon is sourdough flatbread. So yan. So yan yung mga recipe natin ngayon guys. I mean, yan yung mga ingredients natin ngayon. So simple and affordable. So ayan na guys, mag-umpisa na tayo sa ating mamasa ng ating ingredients, no? Ating tinapay. So hindi na ako tumingin sa procedure ng link na binigay ni Amo kasi medyo kabisado ko na naman yung procedure. Halos pare-pareho lang sila sa ginagawa kong tinapay. Kaya lang ito, no oven siya at saka iba din yung pangalan, no? Pero yung pag-mimix ko, paggawa ng dough, halos pareho lang naman guys. Basta inano ko lang, basta sa akin na lang yung procedure guys. Hindi na ako nag-follow doon sa sa link. So yan, usually minimix ko muna yung sourdough starter at saka yung water. Saka ko siya ihalo sa ating harina guys para minsan na lang siya, no. So yan, kung sino man dito gumagawa ng tinapay, ganito rin siguro yung ginagawa nyo. Make hole in the center para dyan ibuhos yung ating wet natin na ingredients. So, slowly natin siyang anong tawag dyan? Ibuhos ba? Basta slowly pour in our liquid ingredients or wet ingredients until ma-mix natin yung ingredients natin guys. So, yung naggamit ko yung spatula or ano yan tawag dyan. Kung may wooden spoon kayo, ano ba yon? Basta yun na siya guys. Then, yan, minimix ko. Actually, mayroon akong sourdough, yung para siyang pang mix siya guys, manual mix siya na, parang siya ba? Whisker, sourdough whisker. So, yun. Pero hindi ko ginagamit. Ito na lang kasi madali lang naman. Mabilis lang naman to guys. Akala ko nga mahirapan ako. Then after nyan guys, ilalagay natin yung oil. At saka yung mga mahilig mo gumawa ng tinapay, yung asin, last talaga niya nilalagay. Lalo na pag may butter, no? Kasi iwan ko, hindi daw dapat din ipagsabay or hindi daw dapat mauna yung asin. Dapat last na daw yan. So, ayan guys, nakita nyo na yung olive oil. So, healthy tayo ngayon. Charot! So, next naman natin ngayon ay ang asin. Dahan-dahan lang guys para mahalo talaga. Para hindi yung kabilang side maalat, yung kabilang side wala namang asin, no? So, wag ibuhos agad-agad yung asin. So, pakunti-kunti lang tayo. Then, mix natin. Then, buhos na naman hanggang sa matapos maubos yung asin na prepare natin. And then, imimix natin. So, sa, guys, pwede nyo naman siyang, ikamayin mo na lang siya, guys. Kasi, mas mabilis kasi mag-mix pag magkamayin mo yung dough.
So, ayan na guys, magkakamay na ako guys. Mas madali. At saka nag-gloves ako guys kasi ayaw ko yung mga, yung harina pumapasok sa kuko. Alam mo yon yung feelings, char. May feelings pa nalalaman. So, ayan, kinakamay ko na siya guys. So, yan, mas mabilis sa akin yung ganyan na pagmamasa. So, hanggang sa yung gaganda na yung texture niya, yung parang smooth na siya guys. So, saka na natin i-rest for 4 hours. So, ayan, pagkatapos niyan, dyan ko na lang siya pinarest sa bowl na ginamit ko. Then, tinatakpan ko siya, cover ko siya ng plastic cover or kung tela, pwede din kasi hindi naman siya aalsa talaga ng super malaki na. Yun. Kasi konti lang yung natin guys, ingredients guys. So yan, dyan ko siya sa oven nilalagay kasi sa oven kasi warm. So mabilis yung pagtubo niya pag sa oven. So yan, for 4 hours yan guys. Nagtataka kayo, bakit 4 hours? Kasi guys, wala siyang instant yeast, diba? So, kaya matagal yung pagpatubo niya. Pero sa yan guys, 2 hours lang, okay na siya guys. Hindi ko na hinintay yung 4 hours. Siguro kasi mainit yung bahay. So, ayan guys, ginamit ko yung oven tray na para dyan magre-rest yung mga yung mga kinakat natin, yung after natin mag-divide sa dough, no? So, dyan ko i-rest sa oven tray. Nilagyan ko siya ng harina para hindi didikit. At saka yung baking mat, nilagyan ko din siya ng harina. Kasi medyo sticky yung natin, yung dough natin. Ayan na yung dough natin guys. Super ganda, diba? So, yan. Ipapunch muna natin para, uutot siya. Para lalabas yung, yung hangin. So, yan. Ipapunch natin. Then, saka na natin ilipat doon sa baking mat. So, pagdating sa baking mat, guys, ikakat natin siya ng 10 pieces. No, 10 peraso na flatbread. So, yan. Yan, ikakat natin siya. Then, pagkatapos nating ikat, gawin nating ball. Bilugin natin. Ano yung tawag na? Ay, bahala mo, oy. Basta gawin natin siyang ball, guys. Then, i-rest natin doon sa, yung sinabi ko kanina na, yung oven pan na may harina para hindi siya didikit. Tapos doon natin siya yung i-rest ng 30 minutes. Abay, paulit-ulit naman yung sinasabi ko. Basta, yun, mag-rest na naman yan ng kalahating oras guys para sa tubo ulit. Okay, so habang pinag-rest natin guys ay magwa-white tea muna tayo. Ayan guys, hindi maganda yung pagka-cut ko guys ha. Medyo hindi sila pantay. Kasi cutting lang naman yan. Pero kung gusto mo talaga ng pantay guys, after cutting, ititimbang mo siya sa mga 65 to 70 or 70 to 75. Mga ganon. Then, kung gusto mo ng pantay. Pero okay na yan guys kasi hindi naman yan binibinta, no? So, hindi ko na siya tinitimbang. Basta na lang may maliit, may malaki. O, diba? So, yan guys. Enjoy watching guys ha. So, yan, after ng 30 minutes, after ma-rest natin yung ating dough ng kalahating oras, ayan na guys, medyo malaki-laki na siya.
Then, it's time to use our rolling pin para ipa-flat na natin yung ating dough. So, isa-isahin natin ipa-flat siya guys ayon sa gusto ng recipe. O, sige na guys. Ayan na. Pa-flat na siya. Then, let's flat, kahit ano na lang siya guys. Yung hindi naman talaga follow the recipe talaga na kung yun talaga yung dapat. 'Di ba? Basta na, yung yung ingredients niya tama. Pero yung sizes niya, it's okay naman guys. Kasi hindi mo naman siya binibinta, no? So, okay lang. Walang magre-reklamo dyan. Sige, magreklamo kayo. Bala kayo. So, ito na yung na-flat natin guys. So, i-ready na natin ang ating skillet kung meron kayo. So, ito naman ay ang aking frying pan lang naman siya guys. So, non-stick siya. Pero, medyo nasusunog yata yung harina natin dyan guys. Yung dry natin na harina no na kanina ginamit natin habang nagmamasa tayo. I mean habang nagro-roll tayo para hindi didikit. So may konti siyang mga powder. So yun lang naman yung nasusunog. So yung ginagawa ko guys, nililinis ko lang naman siya pag sinipag, no? So, ating lutuin natin siya. Para siyang guys, yung tawag nito. Parang hinuhorno mo lang siya. Parang, yung tawag ba dyan? Parang nasa oven lang siya. Pero, ito, ginamit ko yung frying pan, no? Then, baliktarin mo lang siya. 2 minutes siya, guys. Actually, sabi ng recipe is 2 minutes, both sides siya. Then, ayun siya guys, lumubo siya. Ayan, lumubo siya, no? Nagbubble siya. Then, basta ang ganda niyan tignan guys. Kaya lang nasunog guys. Kasi nagwa-whitey ako that time na naggawa ako guys. So, syempre, dapat pala concentrate ka lang sa mga ginagawa mo, no? Lalo na sa pagluluto guys. Huwag niyo akong gayahin guys kasi nasusunog siya. Pero okay lang siya, hindi man masyado sunog. Pero yung iba dyan nasusunog talaga. Meron konti. So, hindi naman siya sunog na hindi siya makain guys. Okay lang naman siya. Siya, yung parang light brown lang siya. Yan yung kawali natin guys. O, medyo na siya. Meron yung mga powder na nasusunog yung powder guys. So, yan. So, gawin nyo lang hanggang sa matapos yung 10 yan guys. 10 piraso yan. Finally, I'm done. So, naluto ko na lahat, guys, no? 10 peraso yan, guys. Akin lang yan. Kasi, guys, ayaw ko munang gamitin yung harina nila amo. Kasi gusto kong mag-try muna ako. Kasi ayaw ko yung masayang yung harina nila. Bahala naman yung harina ko masayang. Hindi lang yung sa kanila, no? So, yan, guys. Binubuksan ko na ang smooth niya, guys. Diba? Pwede kayong gagawa ng vegetable salads tapos ilagay nyo dyan. Or kahit anong palaman na gusto nyo. Sa akin lang guys, kaya ganyan lang, plain siya with coffee. So may pa-arty-arty ang auntie no naglalagay ng hiram tayo ng bulaklak guys. Thank you for watching!